Pagkatapos ng ilang taon ng pagsasanay, mas naging malakas si Naruto. Sa ilalim ng gabay ng isa sa mga legendary sanin na si Jiraiya, marami siyang natutunan at mas napaunlad ang kanyang kakayahan. Pag-usapan natin ang mga skills ni Naruto. Ang ilan sa mga pinakakilala niyang teknik ay ang Kagebunshin no Jutsu o Shadow Clone Technique, Rasengan, at ang Odama Rasengan o Big Ball Rasengan. Sa puntong ito, masasabi nating malapit na sa level ng isang Jonin ang kanyang kakayahan. Kung hindi lang siya naantala dahil sa mga nangyari noong bata pa sila, mas maaga sana niyang naabot ang mas mataas na ranggo. Kilala si Naruto noon bilang pasaway at mahina sa klase, pero sa laban hindi siya madaling hulaan. Dahil sa kanyang determinasyon, unti-unti niyang hinahabol ang pangarap niyang maging Hokage. Marami siyang pinagdaanan pero hindi siya nagmadali dahil alam niyang walang shortcut para maging isang tunay na Hokage. Kaya laktawan na natin ang ibang pangyayari at pagtuunan natin kung ano talaga ang kaya ni Naruto. Bilang isang Uzumaki at reincarnation ni Asura Otsutsuki, napakalaki ng chakra reserve ni Naruto. Mas lalo pa itong lumakas matapos niyang matanggap ang chakra mula sa Nine Tails at ang kapangyarihang ibinigay ni Hagoromo Otsutsuki. Pagdating naman sa taijutsu, mas gumaling siya dahil sa pagsasanay niya kay Jiraiya at kay Fukasaku ng Mount Mayoboku. Matapos ang ilang taon ng training, kaya na niyang talunin ang maraming kalaban kahit hindi palaging gumagamit ng Shadow Clone. Natutunan din niya kung paano lumaban-laban sa Genjutsu sa tulong ng mga itinuro sa kanya. Sa ninjutsu naman, isa na si Naruto sa mga pinakamalakas na ninja. Natutunan niya ang summoning jutsu at kaya niyang magpatawag ng mga palaka mula sa Mount Mayoboku tulad ni Gamabunta at Gamakichi. Nagawa rin niyang maramdaman ang chakra ng ibang tao gamit ang Sage Mode. Sa Nine Tails Chakra Mode naman, kaya niyang maramdaman ang negatibong emosyon ng mga nasa paligid niya. Mas lalo pang tumaas ang kanyang kakayahan nang makuha niya ang Six Paths Sage Mode. Pagdating sa Rasengan, isa ito sa mga pangunahing teknik na ginamit ni Minato, Kakashi at Jiraiya. Dahil sa sipag at talino ni Naruto, nagawa niyang baguhin at gumawa ng iba't ibang bersyon nito. Kasama rito ang Odama Rasengan, Multiple Shadow Clone Rasengan, Giant Rasengan, Rasen Shuriken, Mini Rasen Shuriken, Planetary Rasengan, Tailed Beast Rasengan, at Six Paths, Super Tailed Beast Rasen Shuriken. Nagamit din ni Naruto ang iba't ibang nature transformations pati ang yin at yang release na nagbigay sa kanya ng kakayahang gumaling at gumamit ng pambihirang kapangyarihan. Kaya masasabi nating kumpleto na ang kanyang kakayahan bilang isang Hokage. Ang pagsasama ng Sage Mode at Tailed Beast Transformation ang isa sa pinakamalakas niyang anyo at iyon ang ating review tungkol kay Naruto. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-like dahil malaking tulong ito sa channel. I-comment din kung sino ang gusto ninyong sunod nating i-review. Patuloy nating pag-uusapan ang mga ninja na hindi ganong napapansin pero sobrang lakas hanggang sa makarating tayo sa Boruto. Kaya mag-subscribe para updated kayo sa mga susunod nating videos. Maraming salamat at magkita-kita tayo sa susunod na video. Bye!